Okay, next situation. A 9-meter long concrete beam has simple supports with 3-meter overhang at the right end, such that the distance between supports is 6 meters. The concrete cross-section is B equals 350 and overall depth H is 500 mm. Reinforced with three 25 mm diameter bars at the bottom and two 25 mm diameter bars at the top, and confined by 10 mm diameter stirrups. The beam carries a uniform service dead load of 25, including self-weight. The uniform service live load of 20 kilonewton per meter over the entire beam. Use FC prime, FY, and FYV, given lahat, and the required strength U is equal to 1.2 dead plus 1.6 live. Calculate the maximum positive moment on the beam. So, pinapahanap muna, maximum positive moment. So, drawing muna natin yung beam. May simple support dito, so may overhang dito. Ayan. Tapos meron dito ang uniform load. Okay, so diretsuhin ko na. Gawin ko na tong ano ha, WU. 1.2 dead plus 1.6 live. Dead load is 25. Live load is 20. So that's 62. Okay. So pinapahanap maximum positive moment. So guys, ingat ha sa board exam. Baka ano tayo, masyado tayo excited. Ang gawin nyo kagad, WL squared over 8. Mali yun, no? Pwede lang yan sa maximum moment kapag simply supported beam, walang overhang. Okay, ito kasi merong overhang, no? Kaya hindi WL squared over 8. So kailangan dito i-analyze natin. So kunin muna natin yung reaction dito, tapos yung reaction dito. Okay, so dahil hindi naman ito statics problem, didiretsuhin ko na yung pagkuha ng reaction ha. Mag-moment ako dito sa kaliwa. Sundan nyo na lang. So 62 times yung total length ay 9, tapos yung kalahati ng 9, 4.5, yun yung moment arm, tapos divided by 6. Kasi originally, i-equate mo yan doon sa reaction times 6. Di ba? Kaya dinivide doon na kagad ng 6 para makuha natin yung reaction. Ayun yung reaction sa kanan. 418.5. Tapos, para makuha yung reaction sa kaliwa, summation of forces ka na lang. So, bali yung total downward force na 62 times 9, babawas natin itong upward. So, 139.5. Okay? Tapos, para malocate natin ngayon yung, ito dito dalawa yung ano, pwede mong gawin. Pwede mong i-drawing yung shear and moment diagram o di kaya, dahil maximum positive moment yan, ang shortcut niyan is matatagpuan mo yun sa point of zero shear. So, pwede ka na lang mag-method of section, tapos hanapin mo yung point of zero shear. Pero kung ayaw mo ng ganun, okay lang. Pwede mo i-drawing yung shear and moment diagram. So, aangat ito ng 1.395. Tapos magma-minus tayo. 1.395 minus yung 62 times 6 lang. So, that's negative 232.5. Tapos aangat ng 418.5. 186. And then, minus yung downward naman na 62 times 3. So, 0. So, tama. Ayan. That's our shear diagram. So, dito, kitang-kita ko agad. Dito ko matatagpuan yung maximum positive moment. So, kailangan ko lang hanapin to. Okay? So, kung yan ay x, ito ay 6 minus x. No? So, kubitin natin, by ratio and proportion, we have x is to 139.5 equals 6 minus x is to 232.5.
So that gives us 2.25. Tapos nung kabila, 3.75. Okay, sige. So, moment diagram, ang maximum moment. So, ganito yung itsura ng moment diagram niyan. Ganyan. Okay, wherein dito yung maximum moment, positive. Tapos dito naman yung maximum negative moment. So, area na lang. 1/2 base times height. So, that's 156.94 kilonewton meters. So, that's our answer for number 1, 157. Next, calculate the total length of the beam that does not require stirrups. So ano yun? Ay ano daw yung length ng beam na hindi mo kailangan ng stirrups? Ano nga ba ang requirement sa NSCP? Okay? So according to NSCP, if VU is less than or equal to half of the phi VC, okay? No stirrups is required. Okay, kapag ka yung yung VU mo sobrang baba, ibig sabihin kalahati, mas mababa sa kalahati ng capacity ng concrete, hindi niya na kailangan ng tulong ng steel, di ba? Kasi di ba ang idea niya magtutulungan yung concrete at steel dun sa shear. Kaya nga di ba yung VU natin, ine-equate natin sa phi VC plus phi VS. So ngayon, kapag yung VU daw, sobrang liit in such a way na mas mababa pa siya sa kalahati lang ng capacity ng concrete, eh di no need na to apply stirrups. So yun lang yung kailangan tandaan dito. Okay, ang tanong, gaano kahaba dito sa beam yung ganyan ang value ng VU, no? So ano ba muna yan? So compute muna natin. Yung VC, di ba, that is kapag subject to flexure lang and kapag subject to flexure only, walang axial. Ito na yung point, simplified computation. 0.17 square root of FC prime. Hindi ko nalalagyan ng lambda kasi lagi namang 1 yan kapag structural concrete. Square root of FC prime BD. No? Tapos yung D natin, ano bang sabi? Um, Walang sinabing effective depth, no? Pero may sinabi naman na details ng concrete cross-section. So, ang concrete cross-section natin, may 2 bakal sa ibabaw, may 3 bakal sa ilalim. Tapos may stirrups na 10 mm. Kunyari, ganyan. So, ngayon, effective depth would be, ito. Okay, so parehas lang naman ng size ng bakal sa ibabaw at sa ilalim. Kaya, it doesn't matter kung saan yung concrete compression fiber, kung sa ibabaw or nasa ilalim. Pero gusto ko lang ulit banggitin na kapag ka nade-define tayo ng effective depth, laging mula sa extreme, no? Extreme concrete compression fiber. So, kung nandito yun, o di dyan galing. Kung nandito naman, ito naman yung effective depth natin. Pero like I said, parehas lang naman kasi yung size ng main bars natin sa ibabaw tsaka sa ilalim. Parehas lang na 25. Okay? Kaya we can define the effective depth either ways. So we have overall depth na to, 500. Tapos this is 350. Okay, so ayan. Effective depth is 500 minus, walang sinabi kung ano yung clear cover, pero it should be already be default na kapag walang binanggit, ang clear cover natin ay 40. Minus yung stirrups natin, minus yung kalahati ng main bar. So that will be our effective depth.
So, 437.5. Okay? So, okay na. So, ang VC natin ay equal sa 0.17. Square root of FC prime natin is 21. B is 350. Effective depth is 437.5. So, VC is equal to, so this will be in Newton. Convert ko lang sa kilonewton directly. Ay, sorry. So, ang ano niyan, kilonewton niya is 119.29. Ayan. So, therefore, ang ano natin, ang 1/2 VVC natin ay equal sa 1/2 ng 0.75. Diba ang fee natin kapag shear 0.75 times yung 119.21. Kasi nominal pa lang to ha. Nominal pa lang yun. So, 44.73 lang. Okay? So, 44.73 only. Kilonewtons. So, ibig sabihin, hahanapin natin sa beam kung ano lang yung length na mas mababa dito yung VU. Kapag mas mababa dyan yung VU, hindi mo kailangan ng stirrups. So, saan yun? So, siguro somewhere dito, dito, tsaka meron din dito, no? So, bali, hanapin na lang natin yun, no? Bali, ganito ang diskarte dyan. Bali, kunwari, ito yun, 44.73. So, hanapin natin to. Tawagin ko na lang na Z. Okay? So, para mahanap yan, ratio and proportion lang, di ba? So, ratio and proportion, we have 44, unahin ko yung Z para nasa ibabaw siya. So, Z over 44.73. I-ratio ko dito sa malaki. Dito. Kasi similar naman yan eh. So, we have 2.25 over 139.5. So, we can solve for Z. And that gives us 0.721. Yung tawag ko na Z1. So, ibig sabihin, sa part na to, hindi ko kailangan ng stirrups. Yan, hindi kailangan ng stirrups dyan. Kasi mababa masyado yung shear na dinadala ng beam. No? Pero hindi lang dyan. Siyempre, meron din dito, somewhere dito, 44.73. So, hanapin din natin to. Tawagin ko naman yan na Z2. So, ganun din, ratio and proportion. So, pag nag-ratio and proportion tayo, gamitin ko naman ito nasa kanan. Bali, Z2 over 44.73 equals 3.75 over 232.5. So we can solve for Z2. Okay, so that gives us also 0.721. So ibig sabihin, again, dito hindi kailangan ng stirrups. So ito yung part ng beam na hindi kailangan ng stirrups. And don't forget, meron ka pa dito. So ito rin, sigurado meron din siyang part na mas mababa sa 44.73. So again, tawagin naman natin ito na Z3. Okay? So to calculate that, ratio and proportion lang ulit. Papakita ko na lang sa calcul Bali, dito naman ang gagamitin ko yung malaki. So di ba yung malaki ang total length nitong sa baba, 3. Tapos yung height niya, ito, 186. Tapos ganun ulit, equal sa Z3 over 44.73.
So lalabas dyan, also 0.721. Okay, so ano yung total length ang tanong niya? So bali ang total length is just Z1 plus Z2 plus Z3. Or basically, ito times 3 kasi pare-parehas lang naman sila ng distance. And that's 2.16 meters. And that will be our answer for number 2. Okay, and then lastly, calculate the required spacing of stirrups at the most critical section with largest VU for shear on the beam. Okay, so ano daw yung spacing? So kailangan ko yung spacing ng stirrup. So ano yung gagamitin ko na VU? Ito bang 139? Ito bang 186? Or itong 232.5? Siyempre, ang gagamitin mo yung pinakamalaki, no? And so, ang pinakamalaki doon ay itong 232.5. Kapag yan ang gagamitin mo na VU, mali ka pa rin. Bakit mali? Kasi hindi naman ito yung critical section for shear sa concrete. Ang critical section for shear, according to the code, is at a D distance from the face of the support. So, ibig sabihin, somewhere dito, yung kailangan natin na critical section for shear. So, hahanapin natin yung shear force dito. Okay? So, sa case na to, pwede ka ulit dito mag-ratio and proportion, gamitan mo lang ng D distance, o di kaya pwede rin na mag-method of section ka na lang. So, siguro para lang maiba, para lang medyo, ano tayo, medyo flexible yung ano natin, yung medyo diverse yung solution natin, ano? Pwede tayong mag-cut na lang dito. Method of section naman ha, para lang maiba. So, method of section ako dito at a D distance from the face of the support. Tapos alam ko na nasa kaliwa yun. Kasi kung dito ka sa kanan mag-base, mas maliit kasi ito sa kanan. Dito ako sa mas malaki, no, sa kaliwa. Okay, so i-analyze ko yung, ano ba maganda i-analyze? Yung ano na lang, left side, number 3. May reaction dito na 139.5 twice 62. Tapos ito, meron ditong shear force. Okay, pero itong may moment din dyan, pero we don't need that moment, no? Um, Tapos, itong distance na to, kasi magka-cut ako dito eh. D distance from the support, no? D distance ito. So, bali yung D natin ay 437.5. So, ibig sabihin, ito ay 6 meters minus yung effective depth, which is equal to 6 minus 0.4375. So, that is 5.5625. Ayan. Okay, meters. So therefore, to calculate our VU, summation of forces Y, so VU is equal to, or should I say downward kasi yan. Gamitin ko na lang ng sign convention. So negative VU minus 62 times 5.5625 plus 139.5 equals 0. So we can solve for VU. And that gives us 205.375 kilonewtons. Ayan. So, yun yung VU natin at the critical section. So, hindi ito ha. Mag-iingat. Hindi ito. Hindi ito yung maximum shear force natin. Kasi hindi yan yung nasa critical section. Yung critical section nandito banda. Kaya mas mababa yung VU. No? 205 lang. Okay? So, let's proceed. So, alam natin na VU is equal to, equate natin sa phi, VC plus VS. So, yung VC, na-compute na natin yan kanina. Ito yan. 119.29. No?
So we will have, lagyan natin yung value 205.375, phi is 0.75, VC is 119.29, tapos compute natin yung VS. Kasi hinahanap sa atin is yung spacing ng stirrups. So VS is equal to so divided by 0.75 minus 119.29. So 154.54. So ito yung shear force na kakargahin ng steel. Okay, tapos ipasok natin yung formula na yung VS ay equal sa AV FYV D over spacing. Okay, and we solve for the spacing. So ang spacing ay AV FYV D over VS. Okay, so ano yung area ng stirrups? So dahil dalawa ang legs natin, ito, ganito kasi magkakarak yan. So dalawa yung legs ng stirrups. So 2 times pi over 4. And if I remember, yung diameter ng stirrups ay 10. Yung FYV natin ay 270. So guys, dalawa yung FY dyan ha. Yung isa pang main bar. Yung isa pang stirrups. Lagi nyo mas mababa yung pang stirrups. So 270, tapos effective depth 437.5 over kailangan VS, which is 154.54. So kailangan lang naka-Newton ito. Okay, para siya, akma siya dun sa lahat ng units. Okay? Kasi megapascal to yung 270. So therefore, the required spacing is equal to 2 times pi over 4 times 10 squared times 270 times 437.5. So that gives us 120.06 or 07. Okay? Now, of course, you need to compare this with SMAX, ha? Check with SMAX. Okay, yung 300 tsaka D over 2 at saka 600 tsaka 300 tsaka D over 4 at saka 600 kapag D over and D over 2. Pero I assure you na mas mababa ito dun sa SMAX. Kaya ito yung sagot. Okay? And di ba pag spacing ang ginagamit natin ay nira-round down natin, no? Hindi natin nira-round up. Kaya from the choices, our answer would be letter B. Okay? And that's how we solve this problem.